Ito ay si Janelle Potter. Kung siya'y titingnan, masasabi mong siya'y napakabait, malambing, at inosente. Ngunit ito'y kabaliktaran ng kanyang pag-uugali. Noong 2012, siya ang nagtulak sa kanyang mga magulang at boyfriend na gumawa ng nakakatakot na krimen. Ang paraan na ginamit niya upang kumbinsihin ang mga ito ay mag-iiwan sa inyo ng pagkamangha. Tingnan natin ang ligaw na kaso ni Janelle Potter, ang insecure at mapagkunwari na pumatay sa pamilya ng kanyang kasintahan. Si Janelle Potter ay ipinanganak noong 1981 kina Barbara at Marvin Potter. Si Marvin ay mas kilala sa tawag na Buddy. Siya ay isang dating marino na nagsilbi sa Vietnam at sinasabing siya ay nagtatrabaho din sa CIA. Habang si Barbara naman ay nagtatrabaho sa multinational Hewlett-Packard Company. Si Janelle ay may nakakatandang kapatid na nagngangalang Christy. Sabay silang pinalaki sa bayan ng Pennsylvania bago sila lumipat sa bayan ng Tennessee noong 2005. Lumaki si Janelle bilang isang kakaibang bata. Nahihirapan itong makipagkaibigan at dumadanas ng maraming issue sa kalusugan, kabilang na ang type 1 diabetes. Ito ang naging dahilan kung sobrang protektado siya ng kanyang mga magulang at palaging nakabantay ang kanilang mga mata sa kanya. Kung titingnan mo si Janelle sa panglabas na kaanyuan, masasabing mong siya ay napakabait, sweet, napakakalmado at walang buwang sa mundo dahil ang pag-iisip nito ay parang isang bata lamang. Ayon pa kay Christy, kapatid ni Janelle, ang mga magulang nila ay masyadong mahigpit at napaka-overprotective kay Janelle. Imbis daw na hayaan nila itong matuto at tumayo sa kanyang sariling mga paa, mas pinagbabawalan nila itong gawin ang gusto ni Janelle. Siya ay nahirapan ding makipagkaibigan sa ibang tao. Kahit na noong siya ay 30 years old na, patuloy pa din itong naninirahan sa bahay ng kanyang mga magulang at nakadepende pa din ito sa kanila. Hindi din siya pinapayagan ng kanyang mga magulang na maghanap ng trabaho, mag-drive o kahit na magkaroon ng boyfriend at dapat 12 o'clock ng gabi na sa kanilang bahay na siya. Kaya madalas itong ginugugol ang kanyang oras sa social media sa pagkikipag-usap sa mga taong hindi niya personal nakakilala. Siya ay napaka-aktibo sa Facebook. Nakalagay sa kanyang profile na siya ay isang malambing, caring na tao at nais niyang magpasaya ng mga tao. Ang nakakagulat ay merong access din ang kanyang mga magulang sa kanyang Facebook page at palaging nakamonitor ang kanyang mga magulang sa kanyang account. Isang araw, may nakilalang isang local na pharmacy si Janelle sa pamamagitan ng Facebook. Ito ay si Tracy Greenwell. Naikwento ni Janelle sa kanyang buhay dahil dito naging magkaibigan ang dalawa. Dahil naaawa si Tracy kay Janelle, binigyan niya ito ng kanyang cellphone number upang palagi silang magkausap. Simula noon, madalas nang nakikipag-hangout si Janelle kay Tracy. Pinakilala ni Tracy si Janelle sa mga kaibigan nito at maging sa kapatid nito na si Bailey Payne na isang 36 years old. Dahil sa pagkakaroon ni Janelle ng mga panibagong kaibigan, hindi na ito madalas nakatambay sa kanyang computer dahil busy na ito sa pagkikipag-usap sa kanyang mga bagong kaibigan. Madalas silang pumupunta sa mall at pumupunta sa kanilang mga outdoor activities gaya ng pagra-rock climbing. Dahil sa madalas nilang nakakasama ang kapatid ni Tracy na si Billy Payne, si Janelle ay nagkaroon ng crush kay Bailey. Si Bailey ay mayroong long-term girlfriend. Ito ay si Billie Jean, isang 23 years old. Sila ay kasalukuyang nagsasama na din sa isang bubong at mayroong anak na 7 months old. Nang di maglaon, may bagong pinakilala si Tracy kay Janelle. Ito ay ang kanyang pinsa na si Jamie Cord. Mabilis namang nagkapalagayan ng loob ang dalawa at sila ay nagsimulang mag-date. Ngunit dahil pinagbabawalan si Janelle na magkaroon ng boyfriend, itinago ni Janelle at Jamie ang kanilang relasyon sa mga magulang ni Janelle.
Ngunit dahil sa eksperto si Jamie sa pagkukumpuni ng mga computer, madalas itong nire-request ng kanyang mga magulang na mag-ayos ng kanilang mga computer. Dahil dito, madalas nagkikita ang dalawa at palihim na nag-uusap, palihim din sila nagkikita sa labas. Upang madalas magkausap sina Jamie at Janelle, bumili si Jamie ng cellphone para kay Janelle. Kahit ganun pa man nagkaroon ng relasyon sina Jamie at Janelle, ang puso pa din ni Janelle ay nasa kay Billy. Dahil dito, ito ang nag-udyo kay Janelle na gumawa ng isang hakbang upang mapasa kanya si Billy. Gayunpaman, ang social life ni Janelle ay napabuti, ngunit ang Facebook page nito ay madalas nakakatanggap ng masasamang komento at messages mula sa hindi nilang kilalang tao. Tinatakot siya ng mga ito at pinagsasalitaan ng mga hindi magagandang mga mensahe. Dahil sa takot na si Janelle, ito'y kanyang sinumbong sa kanyang mga magulang at agad namang umaksyon ang mga magulang nito upang matigilan ang paninira at pananakot sa kanilang anak. Nang tanungin ang kanyang mga magulang kung sino sa tingin niya ang sa likod ng mga pananakot at paninira sa kanya, mabilis niyang binanggit ang pangalan ni Billie Jean. Oo, tama po kayo. Si Billie Jean na kasintahan ni Bailey Payne, una pa lang ay hindi na gusto ni Janelle si Billie Jean. Ayon pa sa kanya, si Billie Jean daw ay nagsiselos sa kanya dahil maganda daw siya at madalas itong kasama ni Bailey Payne sa mga outdoor activities at natatakot daw ito na baka agawin ni Janelle si Billy Payne sa kanya. Kaya ganun na lamang ang mga comment ni Billie Jean sa Facebook ni Janelle. Ngunit ang malinaw lamang dito na si Janelle lamang ang mismong nagsiselos kay Billie Jean dahil malaki ang paggusto nito kay Bailey Payne. Kaya dahil dito ang tanging hiling ni Janelle ay mamatay si Billie Jean, Billy at ang sanggol nila. Dahil sa mga paratang na ito ni Janelle kay Billie Jean, ito ang pinag-ugatan ng malaking away sa social media. Si Bill at Billie Jean laban kay Jamie at Janelle. Kahit nakapamilya ni Jamie si Billy Payne, mas pinili niya pa ding kampihan si Janelle. Sa lahat ng pagkakataon, iginigiit ni Janelle na siya ang tunay na biktima. Palagi niyang sinasabi na may taong galit sa kanya at ayaw sa kanya at paminsan-minsan binabato ang sasakyan ng kanyang ama. Isang araw may nagtapo ng bato sa kanilang bahay na may pangalan ni na Billy at Billie Jean. Dahil dito tumawag ng pulis ang kanyang ina. Matapos ang pangyayaring iyon, in-unfriend nila ang isa't isa sa Facebook, ngunit sa halip na maghiwalay ng landas at magsimula ng panibagong buhay, ang magkasintahang Billie Jean at Bailey Payne ay nakita na wala ng buhay. Noong January 31, 2012, mga bandang 10:30 ng umaga, isa sa mga kaibigan ni na Bailey Payne at Bailey Jean ay nagdesisyon na bisitahin ang kanyang mga kaibigan. Ngunit nang pumasok na siya sa bahay ni na Billie Jean, siya ay nabigla at nasindak sa kanyang mga nakita. Natagpuan niya ang magkasintahang Billy Payne na nakahandusay na wala ng mga buhay. Pareha silang may tama sa kanilang mga ulo. Si Billy Payne ay nakahandusay sa kanilang kama habang si Billie Jean naman ay nakahandusay sa sahig habang karga-karga ang kanilang anak. Mabuti na lamang hindi dinamay ng sospek ang batang karga-karga ng kanyang ina. Masasabi mo talaga na ang gumawa ng krimeng ito ay walang awa dahil nagawa nitong patayin ang ina ng batang karga-karga nito. Nang inimbestigahan ng kapulisan ang crime scene, hindi ito nakitaan ng fingerprint, walang DNA, sobrang linis ng krimen. Ayon pa sa kapulisan, ang gumawa ng krimen na ito ay isang professional killer. Ngunit dahil alam ng mga kapitbahay nito na ang tanging nakaalitan lamang ng magkasintahan na ito ay si Janelle at ang pamilya nito. Kaya dahil dito, pinuntahan ng kapulisan ang bahay ng Potters family upang ma-interview si Janelle at ang mga magulang nito. Sa una pa lang ng kanilang pag-e-interview, naging defensive na kaagad ang tatay nito, habang si Janelle naman ay sinimulang makiramay sa magkasintahan. Nang tanungin siya ng mga pulis kung may alam ba siya o may ideya kung sino ang may kagagawa ng pagpaslang kina Billy at Billie Jean, tumugon siyang wala talaga siyang alam at ideya at nalulungkot siya sa kinahinatnanan ng dalawa. Don't be out past, 12 o'clock at night. No smoking, no drinking, no partying, stuff like that.
Kung pakikinggan mo kung paano magsalita si Janelle, mapapaniwala ka talaga nito kung hindi mo aalamin ang background ng babaeng ito. Dahil napaka-sweet ng kanyang boses at napakakalmado at sinasabi niya sa mga pulis na palagi siyang hinaharas ng mga ito at sinasabi niya na siya ay isang biktima rin. Sinimula ng mga investigador na tanungin si Janelle patungkol sa relasyon nito kay Jamie at siya ay nabigla dahil sa pagkakaalam niya na tanging silang dalawa lamang ni Jamie ang nakakaalam sa kanilang relasyon. Wala ding kaalam-alam ang kanyang mga magulang na meron itong relasyon kay Jamie. Ngunit lahat ng ito'y dininay ni Janelle dahil ayon pa sa kanya sila'y magkaibigan lamang. Ngunit dahil hindi naniniwala ang kapulisan sa kanyang mga sinasabi, inimbitahan nila si Jamie na tumungo sa presinto upang malaman nila kung may nalalaman ito sa krimen na nangyari. Ngunit ayon pa kay Jamie, wala siyang alam kung sino ang sa likod ng pamamaslang. Ngunit nang kinunan na siya ng polygraph test, nalaman nilang ito'y nagsisinungaling dahil ang resulta ng polygraph test ay hindi tugma sa kanyang mga sinasabi. Kaya dahil dito, sinimula ng mga investigador na pigain si Jamie. Hindi naman nabigo ang mga investigador, ito'y kanilang napakanta at sa hindi inaasahan, sila'y nabigla sa kanilang natuklasan. Napag-alaman nila na may ka-text daw itong nagngangalang Chris at sinasabi nito sa kanya na siya'y nagtatrabaho sa CIA. At ang trabaho niya ay para protektahan si Janelle laban sa mga kaaway nito. Mas piniga pa ng investigador si Jamie kalauna napakanta nila si Jamie. Ayon pa sa kanya, siya at ang ama ni Janelle ang pumaslang kina Billie Pin at Billie Jean. Ayon pa sa kanya, si Buddy ang bumaril sa mga ito habang siya naman ang lookout. Ngunit hindi daw nila iyon kasalanan dahil silang dalawa ay napag-utusan lamang ni Chris. Noong sinimula na nilang interviewin si Buddy noong una, lahat ng mga akusasyon na pinataw sa kanya ay kanyang pinasinungalingan, ngunit nang di maglaon, ito'y umamin din. Tinawagan ni Buddy si Barbara sa telepono at inamin na siya ang pumaslang kina Billie Pin at Billie Jean. Matapos marinig ng mga investigador ang mga pag-amin na ito, dali-dali nilang pinuntahan ang pamamahay ng mga Potters. Ang mga investigador ay nakatagpo ng mga iba't ibang arma sa kanilang pamamahay at nakakita din sila ng mga larawan nila Billie Pin at Billie Jean kasama na ang kanilang mga kaibigan na nakapaskil sa kanilang sala at mababatid mong ito'y kanilang pinagplanuhan. Sinubukan ni Barbara na itago ang larawan ngunit hindi ito nagtagumpay. Nakatagpo din sila ng computer na nakatago sa kanilang truck. Ang mga investigador din ay nakatagpo ng dose-dose ng mga email para sa Potters. Ito ay galing kay Chris na isang CIA at binabalaan sila nito na may plano sina Billie Jean at Billie Pin na ipapaslang si Janelle. Nagsimulang ipinadala na nagngangalang Chris sa mga email na ito simula na ma-engage sina Billie Jean at Billie Pin. Ipinakilala ni Janelle kay Jamie si Chris bilang isang malapit na kaibigan ng kanilang pamilya at nagtratrabaho ito sa CIA. Makikita din sa Facebook ni Janelle na inad niya si Chris Potter bilang kapatid. Dahil sa mga pangbubuli na pinopost ni Billie Jean sa Facebook account ni Janelle, nakipag-ugnayan ang mga magulang ni Janelle kay Chris at sa boyfriend ni Janelle na si Jamie. Kinumbinsi ni Chris sa mga magulang ni Janelle na nasa panganib ang buhay ng kanilang anak na si Janelle at kinakailangan nilang patayin si Billie at Billie Jean upang protektahan ang buhay ni Janelle. Si Chris at si Barbara ay madalas magkapalitan ng message sa pamamagitan ng email at tinuturing na si Chris bilang isang anak kahit hindi pa nila ito nakikita o nakakausap ng personal. Inoferan din ni Chris si Buddy na magtrabaho sa loob ng CIA at ang tanging komunikasyon lamang nila ay sa pamamagitan ng email. Ngunit hindi naman nagdalawang isip na pagkatiwalaan ni na Barbara at Buddy ang nagngangalang Chris. Ayon pa daw kay Chris na sinusubaybayan nito ang bawat galaw na magkasintahang Billie at Billie Pin. At napag-alaman niya ang plano ni na Billie Jean at Billie Pin na patayin si Janelle. Dahil dito, kinumbinsi ni Chris sa mga magulang ni Janelle na patayin sina Billie Jean bago pa sila maunahan ng mga ito. Dahil nasa out of town itong si Chris, hindi daw siya makakasama sa pagpaslang kina Billie Jean.
Nakikipag-communicate din ang Chris na ito kay Jamie at sinasabing hindi deserve ni Janelle na pagbantaan ang kanyang buhay. Ang mga overprotective na mga magulang ni Janelle ay gumawa ng isang hakbang na hindi mo aakalain. Pinuntahan ni Buddy at Jamie ang pamamahay ng magkasintahang Billie Jean at pinaslang ang mga ito ng walang awa. Si Buddy ang bumaril sa mga ito at si Jamie naman ang lookout. Hinimok ni Chris si Barbara na dapat si Buddy ang papatay sa mga batang magkasintahan. Dahil dito, napasundo ni Barbara si Buddy na patayin sina Billie Payne at Billie Jean. Ngunit may twist na nangyari habang iniimbestigahan ng mga eksperto ang IP address ni Chris. Napag-alaman nilang ito'y galing kay Janelle. Oo, tama po kayo. Niloko niya ang kanyang mga magulang at hinimok na gumawa ng krimen na hindi nababahiran ang kanyang mga kamay. Dahil pinagawa niya ito mismo sa kanyang mga magulang. Ginamit ni Janelle ang social media upang linlangin ang kanyang mga magulang. Ang mga magulang ni Janelle ay hinatulan ng guilty at sinentensyahan ng 2 life sentence. Habang si Jamie naman dahil ito'y nakakuha ng plea deal, siya ay hinatulan ng 25 years na pagkabilanggo para sa kanyang role sa pagpaslang kina Billie Payne at Billie Jean. Ano ang saloobin ninyo sa ginawa ni Janelle? Maaari po kayong mag-iwan ng inyong mga komento sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating video. Maraming salamat po!